Umaga pong muli. At Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tatay, mga mukhang tatay daw, at sa lahat po ng mga nanay na tumayong tatay, 'di ba, sa ating tahanan. So, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos, syempre tayo po muna ay mag-pray. Okay. Alam, parang kinakabahan ako. Kala ko mga bata po yung... Ayun po, tayo po ay magpe-pray. Let us pray po. O Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po. Aming Ama, Happy Father's Day po. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat na nandito po kami ngayon. Nagtagumpay kami, Panginoon, upang makapakinig ng iyong salita. At sabi mo nga po sa iyong salita, sa pakikinig, dun po mula po sa pakikinig, Panginoon, kami po ay nagkakaroon ng pananampalataya. Kaya, Lord, let your power speak, Panginoon, to us. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa na nandirito ngayong oras na ito. Panginoon, ikaw po ang siyang maluwalhati. Ikaw po ang makita, Panginoon. At Lord, we humble ourselves, Panginoon, sa iyong harapan. Kami po ay iyong sinasat na nung kami po ay nagpuri, Panginoon, sa iyo. Kaya Lord, ngayon po sa aming pakikinig, tulungan mo kami, O Diyos, na maging bukas ang aming puso't isipan at ang aming mga pandinig. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas sa si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Ayan. Parang hindi naman po kayo inaantok. Alam, wala sumagot, mukhang inaantok. God, sunod, message of the love of God. Amen. Hallelujah. So, ito pong mga message ng gospel ang dapat, ito yung message na dapat sinisend, sinishare. Tama po ba? Amen. So, ito po ay hindi ikinakahiya dahil sa bawat pagbuka ng bibig ng isang Kristiyano, meron pong kapangyarihan. Nananampalataya po ba tayo doon? Amen. So, ikakahiya ba natin yung power na si Jesus ang superhero? Siyempre hindi, di ba? Okay. So, at ang gospel ang nag-iisang kapangyarihan ng Diyos para mailigtas ang mga tao. So, at tayong mga tao, kailangang panampalatayanan ang gospel. Nananampalataya po ba tayo sa gospel? Sa magandang balita na ibinahagi sa atin? Amen. Okay, so, at itong pananampalataya natin, yung magdadrive sa atin to share the good news o ang mabuting balita. So, and sundin kung ano yung pinakang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Our Great Commission. Ano nga ba ang Great Commission ng isang Kristiyano? Ano nga ba yung pagkatawag ng isang Kristiyano? Worship leading ba? Pagtuturo ba sa mga bata? Paglilinis ba ng church? Yun ba ang pagkatawag? Tunay na pagkatawag sa isang Kristiyano? Malalaman po natin yan. So, basahin po muna muli natin ang gospel. So makibukas po tayo sa ating mga Biblia sa Gawa, chapter 4, verse 12.
Okay, so babasahin ko na po. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay mailigtas. Sino po yung pangalan na iyon? Sabay-sabay nga po. Yan, si Jesus, syempre, ang ating nag-iisang tagapagligtas. Okay, so, ang ating pong pag-aaralan ay, ayan, gospel means good news, so we are all called to go. So, nung habang pinagpe-pray ko po yung message, sabi ko po nun, kaya siguro yung unang dalawang letter sa gospel at sa good news ay go. Kasi yun po yung pagtunay na pagkatawag sa bawat Kristiyano. To go. Hindi po yung umalis na lang Baka mamaya may umalis Hindi po. Hindi po to go na aalis tayo. Meron pong tunay na pagkatawag sa atin. Ang ating Panginoong Jesus. So, sabi po sa Mateo, chapter 28, verse 19 to 20, magsabi po ng amen kapag natagpuan na. Ay, ito pala. So, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So, si Jesus po, kinumand niya yung mga apostol to do the three things. O gawin po yung tatlong bagay. Ano po yung makikita natin dito? Humayo kayo. Sunod, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Pangatlo, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ito po yung Great Commission natin. Ito po yung pagkatawag sa bawat Kristiyano. Okay? Hindi lamang po sa isang specific na church, hindi lamang po sa isang specific na tao, kundi ito po ay pagkatawag sa lahat o sa bawat Kristiyano. Okay? So, to make disciples for Jesus Christ and to preach the gospel and proclaim the truth of God's word, baptizing them, sapagkat ang discipleship ay, ano po? Ay tungkol sa pagkamatay sa kasalanan. 'Di ba? Tayo po ay namatay na sa kasalanan. So, kaya po tayo nagpapabaptize, 'di ba? Kasi ito po ay simbolo na tinatanggap natin ng ating Panginoong Jesus na tayo ay mamamatay na sa kasalanan at muling mabubuhay na para sa Kanya at kasama siya. Okay. So kaya baka mamaya sabihin natin sa katabi, mamatay ka na sa kasalanan. Baka mamaya, naririnig ko lang po ito sa ibang mga youth boys. Ayun. So, at tayo po ay, ayan, speaking po of baptism, tayo po ay magkakaroon ng baptism sa Sunday po. So, sa mga nagnanais pa, mga kapatid, na magpabaptize, the Lord says, go. Okay? So, at sabi ng Panginoong Jesus, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi po ito ng Panginoong Jesus sa mga apostol niya. Pero, hindi lamang ito pinapatungkulan ang mga apostol. So, nandoon po nung araw na iyon. But also, to their successors. Sino po yung mga successors nila until our age? Siyempre, tayo pong lahat, di ba? Amen po ba doon? Amen. So, at dito naman po sa last verse, di ba, ay
Sabi dun sa may, dito po, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung mababasa po natin yung Mateo, sa unang chapter po, sinabi doon yung Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Okay, so sa first chapter po, mababasa natin ang pagdating ng Emmanuel. That means God with us. At dito naman po sa last verse, ay ang promise ng Emmanuel that He will be with His people hanggang sa katapusan ng panahon. Okay. So, ikaw at ako ay tinawag ng Panginoong Jesus to share the good news. Hindi lang po ang mga chosen ones o ang mga tinawag na maging missionary ang mag-share ng good news. Ang mag-share ng gospel. So pakisabi nga po sa katabi ninyo, ikaw at ako ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! So, pero diba, kapag may good news, syempre, meron pong bad news. Okay. At ito po ay nabanggit na rin naman po ni Pastor Ferds nung mga nakaraang preaching, tama po, na ang bad news ay, ang tao ay makasalanan. At walang magagawa ang tao para iligtas yung sarili niya. Yun po yung bad news. But meron pong good news na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, bumaba rito, di ba? Upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Amen. So, yes, totoo po ang impyerno, pero higit na totoo yung gospel. Higit na totoo yung bida dun sa gospel, which is si Jesus. So, meron po tayong dalawang main points na pag-aaralan. Maikli lamang po ito, wag po kayong mag-alala. Ayan. Una po ay let your light shine, let Jesus shine. Sunod, brave heart and be a blessing. Okay. Una po, sa let your light shine, let Jesus shine. Ayan. So, ito po ay kanta ng mga bata. Ayan. So, napakadilim po ng mundo. 'Di ba? May issue dito, may bad news dito, may sufferings dyan, and some are depressed. 'Di ba? Hindi po natin maikakaila na ganun po talaga yung mundo natin ngayon. So, that's why tayong mga tao, parati tayo naghahanap ng sagot. Tama po? Bad news. Some people think of an escape o nag-iisip sila kung paano sila makakatakas dun sa paghihirap o sa sakit na meron sila. Sometimes, pinipili nila yung suicide. 'Di ba? Nagpapatuloy po sa pagdami yung kaso ng suicide because of depression. 'Di ba? So, iniisip nila na makakatakas sila sa sakit at hirap na nararanasan dito sa mundo kung mawawala sila ng tuluyan. 'Di ba kasi parang nakakapagod na, gusto ko nang mawala. May mga ganong ano. Pero, and some people po tatakas sa hirap sa pamamagitan ng bisyo. 'Di ba? Una, sa drugs. Isa po yun sa way of escape ng mga tao. Sunod, iinom ng alak. Makalimot lang. 'Di ba? Lagi po nating naririnig yan sa mga nagiinom, 'di ba? Gusto ko lang makalimot eh. Makakalimot ka pero pansamantala lang yun. Pagkagising mo, ay, it's sakit ulit. 'Di ba? Sunod, minsan po nagsusugal. 'Di ba? Waldas dito, waldas diyan. 'Di ba? Yung pinipiling solusyon ay mas nagpapalala ng sitwasyon.
Yun po yung madalas na thinking ng tao. 'Di ba? Bakit? Dahil walang pumupunta sa dilim mula sa liwanag para ibahagi yung good news. Comfort zone natin to magkakasama tayong mga Kristiyano. Comfort zone natin na tayo ay nagpupuri sa Diyos ng magkakasama without knowing that our family, yung kapitbahay natin, di ba? Is hindi pa pala natin nababahagian ng salita ng Diyos. So sabi po sa Mateo chapter 9, verse 36 to 37, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Marami pa pong tao ang nangangailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Na marinig po yung good news. In this world na full of bad news, kapatid, there's good news. Na ang Panginoong Jesus ay bumaba rito sa lupa, ipinako sa krus, namatay ngunit muling nabuhay para iligtas tayong lahat. 'Di ba? Alam na po yun ng Lord. Ano na po yun, kumbaga, yun na po yung story. Sabi nga po ni Pastor Ferds, diba, si Jesus lamang po yung mababasa natin yung buong buhay niya, di ba? So, Jesus came to save us. Nawa po hindi natin tatanggihan yung gospel na isinishare sa atin. So, naalala ko po yung preaching before. Bata pa po ako noon. Hindi ko lang po matandaan kung si Pastor Jun po ba yung nag-share noon or may guest speaker. Pero ano po yun, may blackboard dito. Tapos nag-drawing siya ng dalawang bilog. Hindi ko na po i-drawing kasi ayan, nag-drawing po siya ng dalawang bilog. So, syempre, ito po yung light. And this is darkness. Yung may shade po ng black. So, may mga tuldok-tuldok po yan. Ayan. Tapos, andito po tayo. Tama po? Nasa light ba tayo? Amen. So, nandito tayo. Pero marami pa pong tao ang nandirito. Guys, mga kapatid, si Satan po, doble kayod po siya nagtatrabaho para makuha yung mga tao na nandirito at dalhin dito. Papayag ba tayo? Magpapatalo ba tayo kay Satan? No. Kailangan natin pumunta dito para madala yung mga tao na nandirito sa dilim, dito sa liwanag. Dito kay Jesus. Sa daan, sa katotohanan at sa buhay. Dito po. Kaya kahit sa simpleng pag-invite lang natin sa kanila dito sa church, 'di ba? Yung makarinig sila ng salita ng Diyos, or sa simpleng pagsabi natin sa mga tao ng mahal ka ng Diyos, 3 salita, pero it means life. Mabuti ang Diyos sa buhay mo, kapatid. O kaya naman, huwag ka mag-alala, kasama mo ang Diyos. It means life po sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Kahit ilang salita lang po. Kasi di ba madalas ang dahilan ng isang Kristiyano, nahihiya ako Nahihiya ako mag-share ng Word of God. Hindi ako marunong magsalita. Baka kasi mautal ako Dinahilan din po yun ng mga unang naglingkod sa Panginoon. Pero pinangako sa kanila ng Diyos na sasamahan kita. At ano pong nangyari? Maraming tao ang naligtas.
Pinatunayan na po ng Diyos noon. Magda-doubt pa ba tayo? Hindi na po, di ba? So, the best way to let light shine ay sa paggawa ng mabuti. So, sabi po sa Mateo, chapter 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. So ito po ay para papurihan ang Panginoon, hindi po ang ating sarili. Hindi po natin ipagmamalaki na gumawa ako ng mabuti kanina. Hindi po ganoon. Lahat po ng credits ay sa Diyos. Wala naman po tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos eh. Sino lang ba tayo na marumi na iniligtas niya, di ba? Tapos magmamalaki tayo na, ay ito pinagpaguran ko to, tinulungan ko siya eh. Ako gumawa niyan, ako tumulong sa kanya, hindi yung Diyos. Bakit bumababa si Jesus? No. All the credits po belongs to God. All the glory belongs to God. So, ang ating Ama na nasa langit, who loves, cares, protects, and provides as kung ano po yung ideal father. At sa mga katatayan po natin na nandirito ngayon. Diba? Hindi po nawawala sa mga katatayan yung pag-ibig, yung pag-aalaga sa kanyang mga anak, kahit na pasaway, diba? Kahit na, naku talaga. Diba? Pero andun pa din yung pag-ibig eh. At patuloy pa rin niyang pinoprotektahan even na hindi naiintindihan ng anak. At patuloy pa rin siyang nagpo-provide para sa kanyang anak. Diba? So, kapatid, continue to shine the light of the gospel sa gitna ng broken world. Sa buhay ng mga taong mahal natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa katrabaho natin, o sa mga kaklase natin. Let your light shine and let Jesus shine on you. Di ba, nakaka-amaze po kaya yun, yung tipong naglalakad ka lang, pero makikita si Jesus sa buhay natin. Hindi pa tayo nagsasalita, pero ang kabutihan ng Panginoon yung nagre-reflect sa buhay natin. Di ba, nakaka-amaze po yun? Yun po yung nais ng Lord sa bawat isa sa atin. To let our light shine and let Jesus shine on our lives. Next po, sa pangalawa nating main point, which is yung brave heart and be a blessing. Ayan, so naalala ko po si Stephanie kasi tawag ko po talaga sa kanya ay blessing. So, ayun. So, ang pinaka-best para maibahagi natin yung gospel ay sa pamamagitan din po ng ating mga buhay. 'Di ba kaya nga po mag-shine sa atin si Jesus is through our lives na kinumit na natin sa ating Panginoon. So, hindi natin ito dapat ikahiya. Tama po ba? Kahit kundi buong tapang natin tong ipagmalaki. Matapang nga tayo sa ibang bagay eh. Dapat mas matapang tayo na ipagmalaki yung buhay natin na kinumit na natin sa ating Panginoon. It's okay kung tinatawag ka ng mga nakakasalamuhan ng nating mga tao na, uy, pastora! Uy, pastor! O kaya naman, hi, sister! Hi, sister! Hi, brother! Uy, ano ba yun? Ang KJ mo naman. Okay lang po yun. Okay lang na maging hindi tayo belong dito sa mundo. Kasi hindi naman po tayo taga rito. Kumbaga, special guest lang po tayo dito sa mundo. Pero ang totoo po nating tahanan, dun po kasama si Jesus. So, dahil noon po, mas matindi po yung pinagdaanan ng mga unang naglingkod sa Diyos. Hindi lang po sila tinukso.
grabe po yung pinagdaanan nila para lang maipaglaban yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung mapag-aaralan po natin yung buhay ng mga unang naglingkod sa Panginoon, hindi po ganun kadali yung pinagdaanan nila. Meron pong nilagay sa kumukulong mantika. Kaya ba natin yon? Merong pinako pati warik. Maipaglaban lang yung salita ng Diyos. Yung mabuting balita. So sabi po sa Efeso chapter 6 verse 19 to 20, ito po ay si Pablo po yung nagsasalita dito. So ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Alam ni Paul na buong tapang dapat na ibahagi yung salita ng Diyos. Kung ano po yung nararapat. So si Paul po, nung panahon na ito ay nakabilanggo. Diba? Sabi niya po, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. So isa rin sa patunay ang buhay ng mga alagad patungkol po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Matindi po yung kanilang pinagdaanan at sila po ay nanatiling tapat even though na sila po ay nakaranas ng maraming paghihirap. Sila po ay nanatiling sumusunod sa Diyos kahit na nakaranas sila ng paghihirap. Sila po ay nananatiling nagbabahagi ng salita ng Diyos kahit pagbabatuhin pa sila hanggang mamatay. Nakadikit na po sa puso nila yung pagbabahagi ng gospel. Kasi iyon po yung inutos ng Panginoon. Ngunit, kung patunay po ang buhay ng mga halagad, mas patunay po yung bida sa gospel. Higit na ipagkalat yung good news na si Jesus po ay nakaranas din ng matinding paghihirap. Na siya po, di ba, ay may flesh din po, di ba? 100% na tao, 100% na Diyos. So si Jesus po, alam niya kung ano yung nararamdaman natin. Kaya nga po siya nagkatawang tao eh. Kaya hindi natin pwedeng idahilan sa Lord na, hindi mo kasi ako naintindihan, Lord, Diyos ka kasi tao ako eh. Hindi po. Naranasan din po ng Panginoong Jesus yun. Naranasan niya din pong masugatan. Mas matindi pa nga po sa sugat eh. Naranasan niya din po na hindi natanggihan ng mga tao. Mas matindi pa nga po sa pagtanggi ngayon. Di ba yung mga tao na pinagaling niya, pinakain niya, pinalaya niya mula sa kasalanan, ang siya pang nagsabi ng ipako sa krus. Pero ang nangingibabaw po sa puso ng Panginoon ay yung pag-ibig niya sa ating lahat. Yun po yung pinaka nangingibabaw sa Kanya. So, naalala ko lang po yung theme ngayon ng DVBS that we need to be like Jesus. Naging matapang po ang Panginoon. And God will give us the strength, the courage to share the good news. Diba? So, and tayo po bilang isang mga Kristiyano, madalas, alam ko po na talagang napapasabi tayo ng hindi talaga madali maging Kristiyano. Di ba talagang may times na nagbe-breakdown tayo tapos masasabi natin yung mga salita na ito. Lalo na kung nakakaranas tayo ng persecution while sharing the gospel, minsan ang masakit pa is yung family natin, yung
sa family natin nararanasan. But be brave, kapatid, because we were shaken to make us unshakable. Uulitin ko po. Be brave, kapatid, because we were shaken to make us unshakable. Yun po yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Maging matapang ka, kapatid. Maging matapang ka. Maging matapang ka. Sabihin nga po natin sa sarili natin, maging matapang ka. Ayan. Because, isi-shake man tayo ng mundo, pero ito po ay to make us unshakable. Okay? So let us continue to be a blessing by sharing His Word. Di ba lagi nga sinasabi, share your blessings naman, kapatid. Pero ang higit po na magandang ibahagi natin na blessing is yung gift from the Lord na natanggap natin, which is yung good news na ibabahagi po natin sa ibang kapatid natin. Diba? So, minsan bilang isang mga Kristiyano, naiisip natin na lahat ng efforts, prayers, or hard works ay napupunta lang sa wala or nag-fail. Minsan dumarating sa point na naiisip po natin yan. Pero hindi natin alam kung sino yung nakakakita ng journey natin. At nai-inspired sa ating paglago o sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Diba? Hindi natin alam na may mga tao palang nakakakita nun. Yung lahat ng efforts, lahat ng hard works, lahat ng prayers. Pero kung wala pong nakakitang tao, higit naman po na nakikita ng Diyos. Kaya kapatid, keep going. As the Lord says, go. Kasi, yung iba, sa mga buhay po natin, they love to cheer, pray, and support in silence. Kaya wag po tayong mapanghihinaan ng loob. So, your life is an encouragement. Pakisabi nga po sa katabi natin, your life is an encouragement. Ayan. Your life is an encouragement. Okay. So, ayan. So ngayon, dahil tayo naman po ay magpasalamat sa katabi natin. Sabihin po natin, salamat kapatid, wag tayong susuko ha. Ayan. At mamaya po, magpasalamat po tayo sa mga tao na nag-invite sa atin dito sa church. Magpasalamat po tayo sa mga tao na ginamit ng Lord na buong tapang na nagbahagi ng salita ng Diyos para matagpuan natin yung purpose natin kay Jesus. So magpasalamat po tayo sa kanila. Diba? So, naalala ko po tuloy yung regalong binigay po sa akin ng bata. Ano po kasi yun? Yung mga bata po kasi alam naman po natin na mahilig po silang magsulat as gift po, di ba? So, nakalagay po doon, sabi niya, Ate Janela, wag ka po mapapagod at tumigil sa pagsasabi sa amin ng salita ng Diyos. So grabe po yung, ano pa lang po yun, mga 2 years pa lang po akong nagtuturo sa mga bata. And then, talagang, Lord, bata, nagsabi po ng ganito. Kaya ito po yung talagang pinakang nagda-drive sa akin to share the Word of God even po sa mga bata. Kasi yung mga bata po, they are the future of this generation. They are the future na gagamitin ng Panginoon na maging tunay na disipulo niya. To be a pastor, to be a worship leader, to be a missionary, na magbahagi ng salita ng Diyos. Sila na po yung susunod na gagamitin ng Panginoon. Kaya yun po yung talagang vision namin sa Children Ministry Department. At kung
iniisip po ng bawat parents na kami po yung nakakatulong nila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po, si Jesus po yung tunay na nag-aalaga sa kanila. Instrumento lang po kami. Kaya every time po na pumupunta po sa iba't ibang lugar, to share the word of God po, hindi lang po sa mga bata, sa mga nanay, sa mga katatayan din po ng mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, nagpapatunay din po ng kabutihan ng Diyos sa mga buhay nila. Yung tipong pagka nagte-testimony po sila, naririnig ko po sa mga kananayan sa Teresa, sa Highway 2000, sa Binangonan, sa Mahabang Parang, every time na sila po ay nagte-testimony sa kabutihan po ng Panginoon, talagang praise God. 'Di ba? Kasi kumikilos talaga ang Diyos sa buhay ng tao. At salamat sa Diyos kasi hindi po talaga siya napapagod. Hindi po siya nagsasawa na tanggapin tayo ng paulit-ulit, even though paulit-ulit din tayong tumatanggi. At sa madalas na pagtawag niya sa atin na, anak, sharean mo siya. Madalas tumatanggi pa po tayo. Kaya po ako ginagawa ko, talaga ini-invite ko na lang po talaga sa church. Kasi, yun nga po, mas gusto ko rin po talaga na makarinig sila ng salita ng Diyos. At the same time, dun po ako talagang magbibuild ng Bible study with them. So, tayo po bilang isang mga Kristiyano, every time na nagsasabi po sa ating ang Lord ng go, tanggapin po natin yon. Let us say yes to the Lord. Let us say, here I am, send me. Diba? So, alam na po ba natin yung verse ng ating church as a JCOD? Alam na po ba natin? As a Jesus Christ of our Deliverer. Sino po taga JCOD? Amen! So, ang verse po natin ay matatagpuan sa Lucas chapter 4, verse 18 to 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Amen. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. So ayan, ito po yung verse ng ating church. 'Di ba? We as taga JCOdians or we as JCOdians as a deliverer. 'Di ba? So we are called to set the captives free and be the center of aggressive evangelism, patient discipleship, and deliverance through the power of Almighty God. Through His power, hindi po sa atin. Diba? So ito po, yung verse na pinanghahawakan natin as bilang mga taga-JCOD. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin. Tama po ba? Amen. Sapagkat hinirang niya tayo upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Amen? Amen. Isinugo niya tayo upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Amen po ba? Amen. At sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako o isinugo tayo upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kapatid, we are saved by His grace, by His love. And
marami pong nangangailangan na makarinig ng mabuting balita na ito. Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Marami man pong mga pagsubok na dumarating sa atin, but God is always with us. At darating po talaga tayo sa punto na kahit gaano po tayo tumakas, kahit na ipakain pa tayo sa malaking isda, babalik at babalik tayo sa purpose na inilaan sa atin ng Panginoon. Which is to go, make disciples, baptizing them, and teach them. Okay, so sabi rin po, dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Sa Romans chapter 10, verse 14 to 15, maaari po ba tayong tumayo at basahin po natin ng sama-sama? Okay. Romans chapter 10, verse 14 to 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen. So let us pray po. Pag-pray natin ang ating sarili to fully commit ourselves to the Lord, to says yes sa pagtawag sa atin ng Panginoon to go and make disciples, baptizing them and teach them. To says, Lord, here I am, send me. Ipanalangin din po natin yung mga tao na nais po nating bahagian ng magandang balita. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa power through you, Panginoon. Salamat po sa gospel. Salamat po sa iyo, Panginoon. We know na kami po ay marumi. Kami po ay makasalanan. Kami po ay hindi karapat-dapat. But God, niyakap mo po kami ng buong buo. Tinanggap mo po kami ng buong buo na parang hindi po kami nagkasala sa iyo. Thank you, Jesus, for saving us. Thank you, Jesus, for always guiding us. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, na kahit sa ilang beses po naming pagtalikod sa iyo, lagi ka pong nag-aantay sa aming muling pagbabalik. At sa aming pagbabalik, Panginoon, pinaghahanda mo pa po kami, binibihisan mo pa po kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat na even na hindi po kami sumusunod, even na madalas po kaming nahihiya to share the gospel, lagi ka pong nag-cheer sa amin na ibahagi ang iyong salita sa lahat ng tao as kung paano mo po kami tinawag, Panginoon. Lord, we commit ourselves to you, our life, our whole heart, to help us, Panginoon, na maging matapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, na patuloy na maging blessing, na patuloy na magliwanag ka sa aming mga buhay, Panginoon. Help us, Lord God. Hindi po namin kaya ng kami lang. Ang
ang lahat ng ito ay magagawa po namin kung kasama ka po namin, Panginoon. Ayaw po namin na gumawa lang para sa'yo. Gusto po namin na gumawa ng kasama ka. Kaya Lord, sa mga tao po na nasa isip namin ngayon, na nasa puso po namin ngayon, inilalapit po namin sila sa iyo. Na marinig nila mula sa iyong mabuting balita, mula sa iyong salita, that they are loved, that they are saved through your grace, by your grace, and by your love. Lord, patuloy po kaming magiging mapagpakumbaba sa iyong harapan at patuloy po kaming nagpapasalamat sa ibinibigay mo po sa aming kalakasan. Maraming salamat po sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, ang aming buhay, ang lahat ng aming ginagawa, ang pagbabahagi namin ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Purihin ka po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan naman po natin ng malakas ang Panginoon. Ayan. To God be the glory po. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.